masama manakit ng babae. Bawal ito sa batas. Masaya makipag-date. Nakakakilig. Nakakatuwa. Pero, hindi palagi ganito. Minsan, ito ay nagiging mapanakit, marahas, mapang-abuso. Kinikilala ng batas ang iba't ibang anyo ng karahasan. Ang una ay ang physical violence. Ang lahat ng uri ng pisikal na pananakit sa babaeng kadate o karelasyon ay pinagbabawal ng batas. Hindi lamang ito limitado sa pambubugbog. Kahit isang suntok, kahit isang sampal, o kahit isang kurot ay maaaring maituring na karahasan. Bawal ito sa batas. Ang isa pang anyo ng karahasan ay ang emotional o psychological abuse. Maaaring gamiting sandata ng karahasan ang panginsulto o pagmamaliit sa dignidad ng isang babae. Kagaya ng pagpapahiya, panduduro, o kaya panunutya. Kapag ang isang babae ay inaalila na ng kanyang karelasyon, isang uri na ito ng emosyonal na pang-aabuso. Kahit ang simpleng stalking ay isang halimbawa rin ito. Bawal ito sa batas. Ang isa pang uri ng karahasan ay ang sexual abuse. Hindi biro ang pilitin ng isang babae na makipag-sex o gumawa ng kahit anong sexual act na labag sa kanyang kalooban. No means no. Kasama rito ang pamimilit sa isang babae na manood o magbasa ng porn. Bawal din ang pamboboso o panghihipo. Kahit ang pagnakaw ng halik ay maaaring maging isang uri ng karahasan. Basta ayaw ng babae, bawal ito sa batas. At kung kayo'y magkatuluyan man sa hinaharap, maaari ring maranasan ang financial o economic abuse na isa pang uri ng karahasan. Nangyayari ito kapag ginigipit ang babae para maging financially dependent sa kanyang karelasyon. Bawal ito sa batas. Ito ang mga uri ng pang-aabuso na kinikilala ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Kakampi mo ang batas. Kung nasasaktan ka na, Huwag kang magtiis. Huwag kang matakot. May matatakbuhan ka. karapatan mo, Alamin mo. hindi ka nag-iisa. May kaibigan ka. Tandaan, kaibigan mo ang batas. Tandaan, ang karahasan laban sa kababaihan
bawal ito sa batas.